Masama ang lagay ng panahon. Makulimlim ang kalangitan at nagbabadya ang napakalakas na ulan. Nakadungaw si Andres sa labas ng bintana at pinapanood ang mga itim na ibon sa kalangitan na nagsisiliparan. Ayon sa pagkakalipad ng mga ito ay halatang may pinagkakaguluhan. Malalim na napabuntong hininga si Andres at sa kanya itinuon ang kanyang pansin sa mga kakahuyan. Nagsisilakihan ang mga punong kahoy at kahit nasa malayo ay napansin ni Andres ang loob ng madilim na kagubatan. Si Andres ay nakatira sa kalagitnaan ng bahagi ng kagubatan. Nasakop pa ng baryong Kuliglig sa bayan ng Sabali. Sa edad na 49 ay wala pa rin siyang asawa o kasintahan man lang. Hindi naman siya torpe at pangit. Sa katunayan, kahit na may edad na, ay habulin pa rin siya ng mga babae, ngunit wala talaga sa isip niya ang mga ganoong bagay. Mag-isa lang siya sa buhay. Nasa malayong lugar ang kanyang mga kamag-anak. Bagyang napangiwi si Andres nang humangin ng malakas. Nagsitayuan ang mga balahibo niya dahil sa lamig. Maya-maya pa ay tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan na sinundan ng dumadagundong na kulog at kidlat. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Andres at sa kanya tuluyang isinara ang kanyang bintana na gawa sa kawayan. Napaangat pa siya ng tingin sa kanyang bubungan at may butas at pumatak ang tubig mula doon. Halos 2 dekada na rin simula noong pinagawa niya ang bahay na iyon, kaya maliban sa may kalumaan na ay may mga butas na rin ang bubong niya at maging ang ilan mga bahagi ng dingding. Napailing-iling na lamang siya at kaagad na kumuha ng mga sisidlana saka iyon inilagay sa sahig na nakatapat sa butas ng bubong. Dinig na dinig niya ang mga dumadagundong na kulog at kidlat sa labas ng kanyang tahanan. Napabulong pa siya. Anito'y mukhang binabagyo na naman ang Pilipinas. Dumiretso na si Andres sa kanyang kusina at saka siya nagpakulo ng mainit na tubig. Nagbalat na rin siya ng saging at balak niyang gumawa ng banana Q. Nasa ganoong sitwasyon si Andres nang makarinig siya ng sunod-sunod na malakas na pagkatok mula sa kanyang pintuan. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Ipinatong niya ang mga saging sa ibabaw ng mesa, samantalang dala-dala pa niya ang kanyang kutsilyo nang tumungo siya sa pintuan. Mang Andres, tulungan niyo po kami. Humahangos na usal ng isang lalaki matapos siyang pagbuksan ng pintuan ni Andres. Bahagyang napakunot ng noo si Andres, lalo na at napagtanto niya na basang-basa ang lalaki. Bakas din sa mukha nito ang takot at pagkabalisa. Ano bang nangyari? Pumasok ko na muna sa loob, basang-basa ka. Aniya. Agad namang pumasok sa loob ang bisitang lalaki. Humihingi siya ng paumanhin kay Andres dahil basang-basa siya, ngunit ang tanging tugon lang nito ay ayos lang. Nang makarating sa maliit na sala si Andres ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang lalaki at agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Ani ng lalaki, 2 araw na daw nakalipas simula noong nawala ang anak niyang babae. Nagkataong napagalitan daw kasi nila ang bata. Noong una, ang akala nila'y nananatili ito sa bahay ng lolo at lola dahil iyon naman ang palagi nitong ginagawa sa tuwing napapagalitan. Ngunit nang bisitahin nila ito ay ganoon na lamang ang pagkagulat nilang mag-asawa nang hindi nila naabutan doon ang bata. Ayon pa sa mga matatanda ay hindi daw nakadalaw doon ang kanilang apo. Hinahanap nila sa kung saan-saan ang batang babae, subalit bigo silang ito ay mahanap. Tahimik lang na nakikinig si Andres sa lalaki, ngunit masama ang kutob niya sa nangyari sa anak ng lalaki. Kailanman hindi pa nagkakamali ang kanyang mga kutob. Kilala si Andres sa kanilang lugar bilang isang mahusay na antingero. Maliban sa pakikipaglaban
ay malawak din ang kanyang kaalaman sa panggagamot. Hindi iyon ang unang beses na may lumapit kay Andres upang humingi ng tulong dahil sa may nawawalang bata. Sa katunayan, halos magdadalawang linggo na rin simula noong may sunod-sunod na lumapit sa kanyang mga tao dahil sa suliranin na iyon, ngunit maging siya ay nabigo din na mahanap ang mga to. Malakas ang kutob ni Andres na hindi lamang basta-bastang nawawala ang ilan sa mga kabataan, kundi may kung anong dumukot sa mga ito. Naisip niya na marahil ay mga sindikato ang mga may kagagawan nito, ngunit maari din naman na may kinalaman ang mga aswang. Malawak ang kaalaman ni Andres sa usaping mga aswang. Alam niya ang kahinaan at kalakasan ng mga ganoong uri ng nilalang. Ano pat maliban sa isang antingero, ay nananalaytay din sa kanyang mga kaugatan ang dugo ng mga aswang. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga taga-baryo, siya ay isang antingerong may lahing aswang. Si Andres ay orihinal na nagmula sa angkan ng mga aswang, ngunit hindi kagaya ng ibang aswang. Kakaiba ang pananaw ni Andres sa buhay, dahilan kung bakit mas pinili niya ang lumayo sa angkan at manirahan ng mag-isa sa gitna ng kagubatan. Ilang dekada na rin ang inilaan niyang pananaliksik, pag-aaral at pag-iensayo bago siya naging isang ganap na antingero at manggagamot. Ilang dekada na rin ang nakalipas simula noong talikuran niya ang kanyang mga kalahi. Susubukan ko ang makakaya ko, ngunit hindi ko mapapangako sa inyo na may babalik ko na ng buhay o ligtas ang inyong anak. Usal ni Andres. Hindi siya maaaring magsinungaling dahil alam niya sa sarili niya na maaaring nasa kapahamakan na ang kabataan. Natahimik ang lalaki dahil sa sinabi niyang iyon. Ilang saglit pa ay napatayo ang lalaki. Nagpasalamat ito kay Andres at maayos na nagpaalam. Nito ay susubukan daw uli niyang maglibot sa kanilang lugar, baka sakaling makita niya ang kanyang anak. Nang tuluyang makaalis ang lalaki, ay muling bumalik si Andres sa kusina. Eksakto nga, kumukulo na ang pinapakulaan niyang tubig. Isinali niya iyon sa termos, saka siya nagtimpla ng kape bago bumalik sa pagbabalat ng mga saging. Maya-maya pa ay tuluyan ng iniluto ni Andres ang kanyang mga saging. Habang nagluluto siya ng banana Q, ay hindi pa rin maalis-alis sa isip niya ang tungkol sa mga kabataang nawawala sa kanilang baryo. Araw ng Biyernes, naging usap-usapan sa baryo ang araw na iyon na may natagpo ang bangkay ng bata sa liblib na bahagi ng kanilang baryo. Marami ang nagimbala sa balitang iyon, lalo na nang nalaman nila na karumal-dumal ang sinapit ng biktima. Maliban sa wasak ang tiyan ng bata, ay putol din ang ulo nito at wala na ang mga laman loob, kagaya na lamang ng mga bituka, atay at maging ang puso nito ay hindi rin nakaligtas. Maraming sugat at pasa ang natamo ng biktima. Ang balitang iyon ay nakarating kay Andres. Nang marinig niya iyon ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig at doon niya napatunayan na totoo nga ang kanyang hinala. Ngunit ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit wala siyang naaamoy na kauri niya sa baryo. Naisip ni Andres na marahil ang aswang na gumagawa nun sa mga bata ay tagalabas. Nang dahil sa isipin na iyon ay nagtagis ang mga ngipin ni Andres dahil sa galit. Hindi niya matanggap na magagawa ng mga kalahi niyang aswang na manakit at pumatay ng mga inosenteng bata. Galit na galit siya. Napagpasyahan niyang tuluyang harapin ang mga kalahi niya, kahit na ang magiging kapalit pa ay ang isang madugong digmaan sa pagitan niya at ng mga aswang. Kailanman, hindi ako kakampi sa kasamaan. Habang buhay na mananatili ako sa katarungan, kahit na ang kapalit pa nun ay isang pagtutuos sa pagitan ko at ng mga aswang. Lahi laban sa lahi, pangil laban sa pangil. Galit na wika ni Andres. Buo na ang kanyang desisyon na harapin at pigilan ang mga aswang sa pag-aasik ng lagim ng mga to.
Nang sumunod na araw, nagkataong nag-igib ng tubig sa poso si Andres ng araw na yon. Nang mapadaan si Mang Basyo, isa siyang magsasaka at isa sa mga kaibigan ni Andres sa kanilang lugar. May daladalang lambanog pa ang lalaki. Ani ng lalaki ay gusto niya raw na makipag-inuman kay Andres. Napatawa si Andres na makita siya at sinabihan niya ito na masyado pang maaga upang makipag-inuman. Tinanong din niya ang lalaki kung ano raw ba ang problema nito at tanging tugon nito ay nag-away na naman daw sila ng asawa niya. Napailing-iling na lamang si Andres. Maingat na binuhat niya ang dalawang may kalakihang timba na puno ng tubig saka siya naglakad patungo sa loob ng kanyang bahay. Tahimik na sumunod sa kanya si Basyo. Sabay pa silang dumiretso sa kusina. Maingat na ipinatong ni Andres ang dalawang timba sa sahig, samantalang kumuha naman si Basyo ng dalawang baso. Saka siya bumalik sa sala at naupo sa sahig na gawa sa kawayan. Hindi kaagad nakasunod si Andres sa lalaki dahil nagbawas pa ito sa banyo. Nang makabalik siya sa sala ay naabutan pa niya si Basyo na nagsisimula na sa pag-inom ng dala niyang lambanog. Hinayaan na lang niya ang kaibigan. Hindi rin naman bago iyon sa kanya. Sa tuwing nag-aaway kasi si Basyo at ang misis niya ay palagi lumalapit ang lalaki kay Andres at nakikipag-inuman. Sa halip na sawayin at pigilan ang kaibigan ay tahimik na pumunta siya sa kusina at pinagkuha na lamang ito ng pulutan. Mabuti na lamang at may natira pa siyang nilagang mais kaya iyon na ang kinuha niya at ibinigay kay Basyo na agad naman itong tinanggap. Hindi ako pwedeng uminom pre. May iniinom kasi akong herbal. Pasensya ka na. Pagtanggi ni Andres matapos siyang yayain ni Basyo na makipag-inuman. Hinayaan na lamang din siya ng kaibigan at hindi na rin pinilit pa. Napabuntong hininga na lang si Andres bago siya lumabas ng bahay at nagsimulang magsibak ng kahoy na panggatong. Ilang oras din ang ginugol niya sa pagsisibak ng mga panggatong at hindi man lang siya nakitaan ng pagod. Pasado 11:00 na ng tanghali, nagluto si Andres ng pananghalian niya. Sa mga sandaling yun ay naroon pa rin sa bahay niya si Basyo. Hindi na umiinom ang lalaki ngunit nakahiga na naman sa sahig. Mukhang nalasing ito dahil namumula pa ang muka. Pagsapit ng 12:00 ay ginising ni Andres ang kaibigan at niyayang kumain. Ngunit tinanggihan siya nito at nagpatuloy sa pagtulog. Kung hindi pa sinundo ng misis niya si Basyo ay hindi pa ito uuwi sa kanila. Hinatid pa nga silang dalawa ni Andres sa labas ng kagubatan dahil pagyewang-gewang na ang paglalakad ng lalaki. Nang matapos ihatid ni Andres si Basyo ay muli din siya bumalik sa bahay niya at kinuha ang kanyang kampilan bago nagtungo sa burol at nag-insayo. Bilang isang antingero, walang araw na hindi naglalaan si Andres ng oras para sa pag-iensayo. Malawak na ang kaalaman niya sa pakikipaglaban ngunit mas lalo pa niyang pinapahusayan ito. Anito, palagi niyang sinasabi sa sarili, marami pa siyang dapat na matutunan at alam niya na mas lalo siyang lalakas kapag araw-araw siyang nag-iensayo. Kung hindi pag-iensayo ay gumagawa naman ng gamot si Andres na nagmula sa mga halamang herbal. Ilang oras din ang tinatagal ng pag-iensayo ni Andres sa burol. Tirik na tirik ang sikat ng araw. Tagaktak na rin ang pawis niya, dala ng pag-iensayo niya at dahil na rin sa init. Eksaktong kakaupo lang ni Andres nang humahangos na dumating si Miranda, isa itong binatang patpati na. Napakunot noo pa si Andres nang mapansin niyang humihingal ang lalaki, kaya tinanong niya ito kung bakit daw ba ito tumatakbo at kung ano raw ba ang problema. Kahit na hinihingal, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Miranda at agad niyang ibinalita kay Andres na may aswang daw na umatake sa baryo. Natigilan si Andres dahil sa sinabing iyon ni Miranda. Saglit pa siyang napasulyap sa araw bago napatingin sa mukha ng binata. Bakas ang takot sa mukha nito, kaya alam niyang hindi ito nagbibiro.
Mahigpit na napahawak siya sa kanyang kampilan. Mabilis na napatayo si Andres at walang imik na tumakbo siya pababa sa burol. Habang tumatakbo ay hindi maiwasang mapaisip ni Andres kung bakit nagawang umatake ng aswang gayong hindi pa tuluyang kumagat ang dilima. Sa kagubatan pa lang ay dinig na ni Andres ang sigawan ng mga tao sa baryo. Sa sobrang liksi ni Andres at dahil na rin sa may lahi siyang aswang ay mabilis siyang nakarating sa baryo. Sumalubong pa sa kanya ang kaguluhan sa paligid. Halos lahat ng mga tao nagsisitakbuhan, ngunit ang mas nakaagaw ng pansin niya ay ang isang lalaking aswang na bahagyang nakagapang sa lupa. Hindi kalayuan mula sa kanyang pwesto. Pulang-pula ang nalilisik ng mga mata ng aswang. Naglalaway pa ito at nagtatagis ang matutulis niyang mga ngipin. Napansin din ni Andres ang itim at makapal na balahibo na nakabalot sa buo nitong katawan. Sa itsura at anyo pa lang nito ay halatang mabangis na. Mukhang napansin ng lalaking aswang ang presensya ni Andres dahil napasulyap ito sa pwesto niya. Nagkatitigan pa silang dalawa. Mas lalong napahigpit ang paghahawak ni Andres sa kanyang kampilan bago siya napatakbo papalapit sa aswang. Saka niya ito inatake. Panay ang pag-atake ni Andres sa lalaking aswang gamit ang sandata niyang kampilan. Ilang beses din siyang pinagtangkaan ng kalaban na makalmot, ngunit palagi itong nabibigo na siya ay masugatan. Parehong maliksi ang bawat galaw ng dalawang magkalahi. Sa ilalim ng sikat ng araw ay nakipaglaban si Andres sa kalahi niyang aswang. Lahi laban sa lahi, pangil laban sa sandata. Kasamaan laban sa kabutihan. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging mainit ang labanan nilang dalawa. Pakialamero ka, sino ka ba? Isa ka lang namang antingero, bakit mo ako pinapakailaman? Naaamoy ko na kagaya lang din naman kita. Isa kang aswang. Galit na wika ng lalaking aswang matapos siyang magawang sugatan ni Andres sa mga braso at hita. Nananatiling nakatikom ang bibig ni Andres. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa lalaking aswang, ngunit nang mapansin ng kalaban na habang tumatagal ay mas lalong lumalakas si Andres. At ang mas lalong nakaagaw ng atensyon ng lalaking aswang ay ang nagbabagang mga mata ni Andres. Tama nga ako, isa kang antingero na may lahing aswang. Natataka ngunit galit na sigaw ng lalaking aswang. Ngunit bago pa man ito makapaglaban, muli ay mabilis siyang inatake at pinutulan ng ulo ni Andres. Maraming tao ang nakasaksi ng naganap na labanan, ngunit hindi nila narinig ang mga binitawang kataga ng lalaking aswang. Nasaksihan din nila ang ginawang pagputol ni Andres sa ulo ng nilalang. Karamihan sa mga kababaihan ay napapasigaw pa dahil sa nakita. Matapos ang naganap na labanang iyon sa gitna mismo ng baryo, ay pinasunog ni Andres ang katawan ng lalaking aswang at gayon din ang naputol nitong ulo. Natatakot man, ngunit nagawa pa rin ng mga tao na magpasalamat kay Andres dahil sa ginawa nitong tulong at pagtatanggol sa kanila. Ipinangako naman ni Andres sa kanila na hanggat mananatili siya sa baryong iyon ay patuloy niyang tutulungan ang mga tao. Kabilugan ang buwan kinagabihan ng araw na yon. Nagkataong kakatapos lang ni Andres na maghapunan nang makarinig siya ng huni ng tiktik. Natigilan siya at nakiramdam sa paligid. Kahit hindi pa niya nakikita ang mga kalaban, ay alam niya na marami-rami pa ang dumarating. Sa halip na makaramdam ng takot, ay nakaramdam ng kakaibang saya si Andres. Sa isip niya, mukhang mapagpapawisan na naman siya sa magaganap na labanan. Kampante na napatayo si Andres mula sa kanyang kinauupuan, saka siya pasimpleng kinuha ang kampilan sa ilalim ng kanyang mesa. Tumungo pa siya sa kusina at uminom ng tubig nang bigla na lamang may umatake sa kanya. Mabuti na lamang at matalas ang pakiramdam niya, kaya mabilis siyang nailagan ang mga ginagawa nitong mga atake. Napangiti pa si Andres nang muntikan nang mahulog ang basong hawak niya.
Maingat pa niyang inilagay iyon sa lagayan ng mga baso habang iniiwasan ang ginagawang pag-atake ng aswang. Todo pagsangga at pag-iwas ang ginawa ni Andres. Nang makahanap siya ng tamang pagkakataon ay mabilis siyang napatakbo palabas ng kusina at nang makita niya ang nakabukas na bintana ay agad siyang napatalon sa labas, ngunit mukhang maling hakbang ata ang ginawa niyang iyon. Dahil nang makalabas siya ay bumungad sa kanya ang 6 na aswang. "Humanda ka! Pagsisisihan mo ang ginawa mo kay Leo!" Galit na sigaw ng isa sa mga aswang, at ang tinutukoy nito ay ang lalaking aswang na pinugutan ni Andres ng ulo. Kitang-kita ni Andres ang nanlilisik at namumulang mga mata ng aswang. Gumawa pa ang mga ito ng kakaibang ugong bago nagsihanda ang mga ito na labanan siya. Mahigpit na napahawak si Andres sa kanyang kampilan, at nang tuluyan ng umatake ang mga aswang ay buong tapang na nilabanan niya ang mga ito. Bawat aswang na umaatake kay Andres ay hindi niya inaatrasan. Pinapatamaan niya ang mga ito ng talim ng sandata niyang kampilan. Ang gabing iyon ay naging isang madugong labanan sa pagitan ng antingero at sa mga kalahi niyang aswang. Bawat pagtama ng mga talim ng kampilan sa mga aswang ay napapasigaw ang mga ito dahil sa sobrang sakit at hapdi. Hindi ordinaryo ang kampilang hawak ni Andres, dahil sa katunayan ay binasbasan niya pa iyon sa kakilala niyang dibinong antingero sa Hilaga. Lahat ng mga nilalang na may itim na budhi ay madaling matatalo ng kampilang iyon. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging mainit ang laganap na labanan, at mas lalo ring lumalakas si Andres at nailalabas na nito ang lakas at kapangyarihan niya na matagal niya nang itinatago bilang isang aswang. Nang dahil na rin sa kabilugan ng buwan ay mas lalo pang lumakas si Andres, ngunit nakaramdam si Andres ng kakaiba sa kanyang katawan. At alam niya na ilang saglit na lamang ay tuluyan nang magbabago ang kanyang wangis. Sa kalagitnaan ng laban ay napaatras si Andres. Akmang hahabulin na sana siya ng ibang aswang nang bigla siyang gumawa ng kakaibang ungol. Ang dating kulay itim na mga mata ni Andres ay unti-unting naging kulay dugo, at humaba at tumulis din ang kanyang mga ngipin at maging ang kanyang mga kuko. Nagsimula na din siyang tubuan ng itim at makapal na balahibo sa katawan. Dumoble din ang laki ng katawan ni Andres kumpara sa normal nitong katawan. Umalingaw-ngaw ang ginagawang ungol ni Andres sa kagubatan. Tuluyan niyang nabitawan ang hawak niyang kampilan. Napansin din niya na napunit ang kanyang kasuotan, kaya tinanggal na lamang niya iyon bago siya muling gumawa ng kakaibang ingay. Malakas na gumawa ng kakaibang ungol si Andres, lalo na nung tuluyan siyang naganap bilang isang mabangis na aswang. Natigilan ang mga nilalang na nakasaksi sa pagbabago ng kanyang wangis. Ilan sa mga ito ay nabakasan ng takot ang kanilang mga mukha. Naramdaman nila na mas malakas ang enerhiyang tinataglay ni Andres kumpara sa kanilang binibitbit na kapangyarihan. Nagkatinginan ang mga aswang bago pa sila nagsisinyasan na umalis na. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatakas ay mabilis na silang inatake ni Andres. Mas lalong naging maliksi ang bawat galaw ni Andres. Ang bawat aswang na nakakaharap niya ay walang pagdadalawang isip na nginangat-ngat niya sa braso. Winawakwak ang tiyan, tinatanggalan ng laman loob at pinuputulan ng ulo. Tumatalsik ang dugo ng mga aswang na pinatay ni Andres sa kanyang muka. Nagsimula siyang demonyo sa sobrang bangis. Walang kaimu-emosyon ang kanyang muka. Hindi makikitaan ng anumang emosyon si Andres. Ang ilan sa mga aswang na nakasaksi sa ginagawa niya ay nakaramdam na din ng takot, ngunit alam nila na lumaban man sila o hindi ay mamamatay pa rin sila, kaya kahit walang kasiguraduhan ay lumaban pa rin sila. Sama-sama nilang nilabanan si Andres.
Tatlong aswang ang magkakasamang inatake si Andres, ngunit mabilis lang silang napabagsak ng antingerong may lahing aswang. Bumagsak ang bangkay na katawan ng mga aswang sa may damuhan. Wakwak ang tiyan ng mga ito at apat sa kanila ay walang ulo. Hindi pa nakontento si Andres dahil binilikan pa niya ang malamig na bangkay ng mga kalaban at walang awang pinagkakalmot ang mga ito hanggang sa tuluyan siyang magsawa. Muling gumawa ng malakas na ungol si Andres. Napatayo siya at napatakbo papasok sa loob ng madilim na kagubatan. Tumalon-talon siya sa mga puno hanggang sa magsaya siya sa muling pagbabalik sa kinaroroonan ng bahay niya. Agad siyang dumiretso sa kung saan naroon ang poso at mabilis siyang naligo upang kumalma siya at makapag-isip ng tama. Maya-maya pa ay tuluyang bumalik sa normal niyang wangis itong si Andres. Tuluyan siyang naging isang normal na tao. Nang matapos sa pagliligo ay agad na dumiretso si Andres sa loob ng kanyang bahay at nagpalit ng damit. Nang muling lumabas si Andres ay may daladala siyang apoy. Agad niyang pinuntahan ang bangkay ng mga aswang na kanyang pinatay. Tinitigan pa niya ang mga iyon. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Andres nang mapagtanto niya na karumal-dumal ang sinapit ng mga kalahi niyang aswang sa kanyang mga kamay. Agad na kumilos si Andres at iniligpit niya ang ginawa niyang mga kalat. Nang gabi ding iyon ay sinunog ni Andres ang mga bangkay ng kalahi niyang aswang. Kinabukasan, kagaya ng nakagawian na hindi pa man tuluyang nagbukbukang liwayway, ay nagising na si Andres. Kagaya ng nakasanayan, ang una niyang ginagawa ay magpakulo siya ng mainit na tubig at nagluto ng kanyang almusal. Nag-igib din siya ng tubig at pagsapit ng alas 6 ng umaga ay saka siya nag-agahan. Inihaw na isda pa ang kanyang ulam ng umagang iyon nang may maanghang na maasim na sausawan. Nang matapos mag-agahan ay naligo siya at nagsibak ng kahoy. Nagkataong abala si Andres sa pagsisibak ng kahoy ng araw na yon nang muling mapadalaw ang kaibigan niyang si Basyo. Sa pagkakataong yun ay wala itong dalang kahit na ano. Ang kaibigan niya, maliban sa isang balita, ibinalita sa kanya ni Basyo na natagpuan na raw ang mga kabataang inireport na nawawala. Ngunit kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito. Ayon kay Basyo, ay malamig na bangkay na ang mga kabataan nang matagpuan ito ng mga otoridad sa kabilang baryo. Nalaman din ni Andres na 4 na aswang ang nahuli ng mga otoridad dahil sa pagpaslang ng mga inosenteng bata. Nang dahil sa mga narinig niya, ay hindi maiwasan ni Andres na makaramdam ng galit dahil sa mga aswang na nagawang patayin ang mga inosenteng kabataan. Ngunit may bahagi din sa kanya na natutuwa dahil nahuli na ang mga walang pusong nilalang na walang ibang ginawa kundi pumaslang. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap ni Basyo at Andres dahil makaraan ng ilang saglit ay umalis din ang lalaki. Eksaktong kakaalis lang ni Basyo nang dumagundong ang malakas na kulog at kidlat. Napasulyap pa si Andres sa kalangitan at doon lang niya napagtanto na nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Pagkat mangitim-ngitim ang kalangitan. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Andres, saka siya nagsimulang ilipat ang mga kahoy na kanyang isinibak upang meron siyang magandang panggatong. Bahagyang napangiwi si Andres nang humangin ng malakas. Nagsitayuan ang mga balahibo niya dahil sa lamig. Unti-unti na rin nagsisibagsakan ang ulan. Nagmamadaling pumasok si Andres sa loob ng kanyang tahanan. Maya-maya pa ay tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan na sinundan pa ng dumadagundong na kulog at kidlat. Malalim na napuntong hininga na lamang si Andres at saka niya isinara ang kanyang bintana na gawa sa kawayan. Napaangat pa siya ng tingin sa kanyang bubong at may butas iyon na pumapatak. Hindi tuloy alam ni Andres kung may bagyo na naman bang paparating o baka isa na namang hamon ang haharapin niya bilang isang antingerong may lahing aswang, at alin man ang sagot sa dalawa, matapang pa rin niyang haharapin iyon
at kailanman ay hindi siya susuko sa anumang laban. At dito na po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.